Hello mga beshi, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung everyday na iba't ibang ginagawa ko dito sa aming bahay. So mag-isa lang ako dito sa bahay, wala yung mga anak ko. So ako lang talaga mag-isa kasama ang mga pusa at mga aso ko. 5 yung aso ko mga beshi at 11 yung pusa ko. Kasi nanganak yung 2 kong pusa. Tagtatatlo sila ng anak. So yan mga beshi, kagigising ko lang. Ayan si Oling na kahiga na naman dyan sa kama namin. Siya yung katabi ko pagtulog. Andyan din yung turtle ng pangalawa kong anak yung nasa Canada. So naayos ko na ang aking beds. So pupunta tayo ngayon sa aming kusina para magkape at mamaya pagkatapos kong magkape paliliguan natin si Belly. So ayan, maraming akong i-unbox na mga Shopee ko. Na-addict na ako sa Shopee mga beshi. Marami pang darating. So ayan, yung wall decor adhesive, iba yung dineliver nila mga beshi. So hindi ko siya maikabit-kabit. Tinitingnan ko pa siya kung ilagay ko ba sa kitchen sa may sink or ano. Kasi ang paglalagyan ko sana dito sa lahat ng mga picture namin dito sa salas. Kaya lang hindi yan yung type ko talaga, yung order ko talaga. So mag-o-order siguro uli ako. So ayan yung mga na-unbox ko na, yun yung paso para dito sa loob ng bahay. So yung mga iba pang kitchen ko yan mga beshi. So ayan, pupunta na tayo sa kusina para magkape. Ayan si Mona, yan. Favorite spot niya yung sopa na yan mga beshi. Diyan siya natutulog pag gabi. Pag hindi sila natutulog sa cat house nila, diyan siya natutulog. At eto naman yung 2 sa ilalim ng mesa. Ayan si Blackita, kapatid ni Mona. Ayan, nag-uunat. Favorite spot nila din yung ilalim ng mesa namin mga beshi kasi malamig yung tiles namin. So, yan. At eto si mami nila, Mami Kali, mami ni Blackita at ni Mona, yan mga beshi. Kaya lang ngayon nanganak siya ng 3. So, may baby cat na siya, may kapatid na si Blackita at saka si Mona. So, marami na kaming mga pusa, mga beshi. Diyos ko, dadami na naman ang pakakainin namin. So, ihanda na natin ang ating breakfast, mga beshi. Ayan na yung placemat ko. Kunin ko lang yung pancake na tira na ko kagabi kasi nag-crave ako ng pancake kagabi for my dinner. So ayan, meron na rin tayong maple syrup. So may tira akong isa kaya yan yung i-breakfast ko. Sa umaga mga beshi, hindi mawawala ang kape sa akin kahit wala ng ibang food basta may coffee. So lagyan natin ng maple syrup. Every time na kumakain ako ng pancake, talagang may maple syrup siya mga beshi. So, may isang natira. Malaki kasi yung pancake mga beshi. Kaya hindi ko naubos kagabi. At nakaluto ako ng 3 ganyang kalalaki. Naubos ko yung 2. So, ayan mga beshi. So, lagyan na natin ng maple syrup. At makakain na tayo. And then, paliguan natin si Bailey, yung Labrador dog ng anak ko. Yung si bunso ko na namatay. Everyday ko siya pinapaliguan mga beshi. 1 year old pa lang siya pero sobrang laki niya at sobrang bigat kasi alaga talaga siya. High maintenance kasi yung aso na yan kaya ang bilis niyang lumaki. So, kain-kain na lang tayo mga beshi at umpisahan na nating magtrabaho after ng breakfast natin.
So, ayan, tapos na akong kumain. Puntahan na natin yung Labrador dog na bunso ko para paliguan natin. Dito siya sa harap ng bahay namin, sa may balkonahe, sa labas. Linalagyan ko ng harang dyan sa pintuan namin, mga beshi. Kasi si Max talagang pumupunta siya sa loob ng bahay at magulo siya dito sa loob ng bahay, kaya nilagyan ko siya ng harang. So ayan, andyan siya sa labas, naghihintay sa akin kasi super init, mga beshi. Araw-araw talaga siyang naliligo dahil ayaw kong ma-stroke siya sa init. So nagtataka ako kung bakit basa dito sa harap ng bahay. Medyo naka-open pala yung faucet namin dito. Ayan, tumutulo hanggang kagabi. Kaya sabi ko kagabi, bakit tumutunog yung tangke namin? Wala namang gumagamit. Dito pala, hindi ko na-realize na dito pala yun, yung may nagtutulo. Kaya ayan, basang-basa dito sa harap ng bahay ni Belly. Yan yung dog house ni Belly. Pinagawa namin yan, steel matting tsaka yero. Tapos pinalibutan ko siya ng black canvas para paggabi may harang siya, para hindi siya nakakagat ng lamok. Tapos linalagyan ko siya ng katul bago ako matulog para hindi siya kagatin ng lamok. So matibay etong bahay ni Belly, mga beshi. 4,000 yata yung nagastos namin dyan. Ayan, linagyan ko rin yung tiles na para medyo malamig yung higaan niya. So, ayan, mabait siyang paliguan, mga beshi. Ang bigat nga lang niya kasi sobrang taba niya. Malakas kasi siyang kumain. Tapos, alaga siya ng kanyang vet. May, kumpleto yung bakuna niya. Mahal-mahal ng bakuna niya, mga beshi. So, yan. Kumpleto talaga. Tapos yung mga shampoo niya talagang sabet pa niya namin tinatanong kung ano yung maganda niyang shampoo. Kasi ayaw naming ayan, yung binili namin yan worth 600 pesos yung ganun na shampoo, mga beshi. So, matagal naman niyang maubos yun. Hinahalo ko siya sa tubig kasi sobrang bubbles talaga pag ilagay mo lang sa kamay. So, ayan. Tignan nyo naman, ang bait-bait niyang maligo. Kaya gustong-gusto ko siyang paliguan kasi wala kang problema, hindi siya nakikipag-away. Basta hinihintay ka lang niya kung ano yung gagawin mo sa kanya. So, ayan, tignan nyo. Napaka-bubbles yung niya, yung shampoo niya, mga beshi. At saka ang bango-bango. Sobrang bango yung shampoo niya. Hindi naman everyday na linalagyan ko siya ng shampoo kasi baka maglagas yung niya, yung buhok niya. After 2 days, ganon. Or 3 days. Pero everyday ko talaga siyang pinapaliguan. So, ayan. Masarap siyang paliguan kasi wala siyang talagang reklamo. Hinihintay lang niya yung matapos mo siyang paliguan. So, ayan, mga beshi. Yan yung ginagawa ko every day. Ang dami-dami kong ginagawa. Hindi ako nababakante sa ginagawa ko sa bahay. Talagang gusto ko kasi yung na-exercise ako. Ayaw ko yung nakaupo lang ako sa bahay, mga beshi. So, tapos na siyang maligo. Yan, pupunta na siya sa kanyang cage. Tapos, mag-shake. Pag sinabi mong shake, mag-shake yan. Ayan, ang bait-bait niya. Ang laki-laki niyang aso, nakakatuwa, mga beshi. Pag gabi nga, yung mata lang niya ang nakikita mo. Kaya, yan, nakakatuwa. Ito yung iniwan ng anak kong bunso sa amin. 2 months old siya nung namatay yung anak ko. Kaya parang ito yung binigay niyang alaala para sa amin. Para pag nawala siya, meron naaalala namin dahil andyan si Bailey. So, punta na tayo sa loob para magluto ng ating lunch. Magluluto ako dun sa abuhan, mga beshi.
kasi marami akong time ngayon. So, doon ako magluluto at ine-enjoy ko yung pagluluto doon sa aming abuhan sa likod. Although hindi pa talaga naayos doon kasi maraming kalat. Ang pinaglulutuan ko doon ay yung dati goat house ng anak kong pangalawa kasi mahilig siya sa goat. Nag-alaga siya ng goat noon, hindi pa pumunta ng Canada, pero nung pumunta na siya ng Canada, binenta niya lahat. So, ayan yung ating lulutuin, dinengdeng na kalabasa with talbos ng ampalaya tsaka malunggay, dahon ng malunggay. So, meron tayong dry tinapa dyan, 2 piraso, tapos sinigang mix at saka sibuyas. Hindi ako naglalagay ng bawang sa sinigang ay sa dinengdeng mga beshi. So ayan yung goat house, sorry. So lalagyan na natin ng kahoy. Ito yung naaalala ko nung mga bata pa kami kasi ganito yung ginagamit ng mga parents ko pag nagluluto sila. And then nung marunong na kaming magluto, kami na nagluluto. So sanay akong magluto sa kahoy mga beshi. Noon meron kami yung pang blow ng usok para mag-apoy, yung parang tubo siya. Pero ngayon wala kaming ganun. So paypay yung ginagamit ko or karton. Karton nga yung ginagamit ko dyan mga beshi. So ayan, madali lang siyang mag-apoy kasi talagang tuyong-tuyo yung kahoy namin. So talagang na-enjoy ko mga beshi. Pag marami akong time, talagang gusto ko dyan ako magluto sa kahoy para makasave pa tayo ng gasol. So save money na rin kasi nga nandito tayo sa probinsya. So marami tayong time na magluto dito sa na hindi gamit ang gasol kasi pag nasa city ka hindi ka pwedeng magpausok-usok doon, pero dito pwede kasi nasa probinsya ka, tapos malawak yung bakuran, so walang magagalit sa iyo, walang magrereklamo. So nilagay ko na yung kalabasa tapos yung ginisa mix para ma-absorb yung lasa niyan. So, ganyan lang ako magluto ng dinengdeng mga beshi. Super simple at super healthy yung ating food for today. So, ayan, tignan nyo naman yung apoy, talagang ang ganda-ganda ng apoy. Talagang yung kahoy kasi talagang matagal nang nakaimbak doon. So, tuyong-tuyo siya. So, lagyan na natin siya ng bagong. And then, palambutin lang natin yung kalabasa at ilagay natin yung talbos ng ampalaya at saka dahon ng malunggay. So, ayun si Toby at yun yung mga manok namin. So, ayan, ilalagay na natin yung talbos ng ampalaya kasi luto na yung kalabasa natin at isunod natin yung ating dahon ng malunggay. Bali magkasunod lang yan mga beshi kasi madali lang silang lutuin. So ayan, gustong-gusto ko rin ngayon ng ampalaya kasi pang dun sa malaria, pangontra sa malaria yung ampalaya. So kahit mapait mga beshi, marami naman siyang naibibigay na nutrition. So ayan, tikman na natin, for sure napakasarap nito mga beshi. Ito talaga yung namiss ko dito sa probinsya namin. Naluto naming mga Ilocano, dinengdeng. Kahit anong gulay, dinengdeng namin mga beshi. Oh, ang sarap. Ang sarap ng lasa mga beshi. Talagang lasang dinengdeng talaga. Yung ampalaya, yung pait niya. Tapos yung kalabasa, malagkit pa yung kalabasa. So, kain na tayo mga beshi. Ayan, napadami ako ng kanin, nagda-diet ako, pero ayan, yung kape ko natira kaninang umaga. So, yan, napadami ako ng kanin kasi masarap ang aking ulam, kaya wala na naman yung diet sa akin for today. So, kain na tayo mga beshi. Very happy ang inyong beshi ngayong araw na to kasi craving satisfied siya sa kanyang dinengdeng with kape.
kape na tanghaling tapat na mainit. Pero okay lang yan mga beshi. So, yan. Kakain tayo mga beshi. Sana magluto rin kayo pag very simple, 3 ingredients lang. Ikaapat yung dry tinapa kung wala namang dry tinapa, bangus or tilapia na inihaw. Pero pag wala, okay lang naman kahit wala mga beshi. Masarap pa rin ang dinengdeng kasi nga may bagong siya. So, ayan, ilagay na natin yung ating kinainan. Then, maliligo na tayo kasi sobrang pawis ko nung nagpaligo ako kay Belly. Sobrang init kasi doon sa harap namin mga beshi. At talagang namawis ako, naligo ako ng pawis. So, kailangan na nating maligo mga beshi kasi napaliguan na natin si Belly. So, tayo naman ang maliligo. So, ayan. Maligo ang yung beshi para naman magbanguna ako. Just and then, yan. May batya ako dyan, mga beshi. Nilalagyan ko ng tubig kasi bihira kong ginagamit yung shower namin. Gusto ko kasi yung nagtabo-tabo lang. Kaya, yun, naglalagay ako dito sa malaki kong batya. Ang laki niyan, mga beshi. Minsan, umuupo ako dun sa loob niya. So, ayan. Kasi parang nagbababad ako minsan. Kasi pa-oval yung batya ko mga beshi. So, ayan. Okay naman yung shower mga beshi. Marami yung tubig na Pero mas gusto ko kasi yung nagtatabo-tabo lang. So, ayan. Pagkatapos nating maligo, labhan agad natin yung ating damit para wala tayong labahin. Ganyan ako pag nag-iisa ako. Pag naligo na ako, diretso laba na yung damit ko para walang kalat na damit, walang maruming damit na nandyan sa lagayan natin ng basket ng marumi. So, yan. Talagang tignan nyo naman, natanggal na yung mga libag-libag ko sa pawis, mga beshi. Madali na lang tanggalin. So, ayan. Pupunuhin natin yan bago tayo maligo. So, yan mga beshi, ito yung ginawa ko sa buong araw. Pero hindi na pa naman dahil time check is 3 p.m. So, mamaya magre-relax tayo sandali or mag-unbox ako ng ibang Shopee ko dyan. And then, mahihiga siguro konti bago tayo magluto ng dinner. So, yan. Tapos na akong naligo dyan, mga beshi. And then, ilalaban na natin. Dito ako naglalabas sa may sink namin dito sa bathroom, mga beshi. Kasi, para paglabas ko, diretso ng sampayan. Dito sa labas dito sa kusina namin. Dyan ko nilalagay yung yung pinagpalitan ko na nalabhan, mga beshi. So, ayan. Palabas na tayo ng banyo. Yan yung bimpo ko. Sasampay ko dyan kasi ginagamit lagi yan. So, labas na tayo, mga beshi. At doon na tayo sa salas at mag-relax ng konti-konti. So, paglabas mo ng pintuan, mga beshi, mahilig talaga kami sa salamin. Salamin. So, mahilig kami sa salamin. Ayan, mga beshi. Paglabas mo ng banyo, may salamin. So, dito yung likod namin, may sampayan kami dito na yung sa yero, mga beshi. Nilalagay ko yung mga ginamit kong towel. Tapos yung linabhang kong damit ko para kinaumagahan, tuyo na naman yan. So, minsan nga yung ginagawa ko, wash and wear. Ewan ko ba, ang dami-dami kong damit. Pero kung ano yung gustong-gusto ko, wash and wear ko lang talaga, mga beshi. So, mag-supply na tayo, mga beshi. Madilim na dito sa kusina namin. So, maliliit lang kasi yung window namin dito sa kusina. So, madilim siya, mga beshi. And then, ayan. Magsuklay-suklay. Yan. Patapos na tayo, mga beshi. So, thank you at talagang
binigyan nyo ng time na manood sa aking video. So, buksan natin ang ilaw ng kwarto ni Bunso po. Ito yung kwarto niyang ginagamit nung nabubuhay pa siya. Sarili niyang kwarto to mga beshi. So, andyan lang yung urn niya. Meron siyang light talaga. Yung in-order ko sa Shopee, yung Jesus Family, nagre-reflect dun sa ceiling niya. Ang ganda nitong nababili ko sa Shopee mga beses. So, ayan yung computer niyang ginagamit nung nabubuhay pa siya. Kasi work from home siya dito sa bahay noon. So, yan yung computer na ginagamit niya. Desktop namin, sarili naming desktop yan mga beses. So, nung nag-work from home siya, yan na yung ginagamit niya. So, ayan, andyan lang dito sa kwarto niya, lahat ng mga gamit niya, yung cellphone niya, relo niya, kwentas niya, wallet niya, andyan lahat sa table niya. Wala kaming ginagalaw mga beshi kasi gusto namin, andyan lang yung mga gamit niya, kasama yung urn niya. So, ayan, hindi ko alam kung ano yung dyan sa aircon na naging yellow, nung umulan, nung nagbagyo, parang